Yo, what's up mga katropa? Panibagong vlog na naman tayo for today's review. Kung nakita nyo sa aking tabi, ito yung bagong-bagong 2024 Mitsubishi X-Force. Ayan. So mga katropa, ito, kung makita nyo sa pinaka-front nya, no, meron siyang futuristic design na kanyang headlight na T-shape design. Ayan. Kung mapapansin nyo, kaya tinawag na T-shape yung design kasi pa-letter T yung design ng kanyang headlight. Tapos meron ditong daytime running light, mga katropa. Yung daytime running light, yan yung umiilaw kahit umaga. Tapos meron na rin siyang signal light, LED signal light. Yan, no. Yan, yung pinaka-signal light niya mga katropa, napakalapad, di ba? Tapos dito yung kanyang pinaka headlight. LED na yung pinaka-headlight niya mga katropa. High and low beam na yan. Tapos dito sa baba, meron siyang fog lights. Yan, pinaka-fog light niya. Kasi nakatago yan, hindi nakakasilaw yan sa kasalubong. Kumbaga, fog light lang talaga yung purpose niya. Tapos kung mapapansin niyo mga katropa, ito yung pinaka niya, yung design ng kanyang front bumper. Meron na siyang boulder yung pinaka front end niya, pinamacho yung datingan. Tapos merong black na grill. Ayan, glossy black yung kanyang grill mga katropa. Ayan, di ba? Tapos syempre Mitsubishi logo. Tapos meron ditong honeycomb design sa likod ng kanyang logo. Ayan, di ba? Tapos kung mapapansin nyo, meron siyang hood emblem. Ayan, yung pinaka hood emblem niya. Meron na siyang X-Force na nakalagay dito. Alright. Dito naman tayo sa kanyang tagiliran mga katropa. Ayan, kung mapapansin nyo, ang angas ng kanyang mags. Meron siyang 5 stud bolts, tapos 5 spoke yung kanyang rim. Meron siyang 22550 R18 na mga gulong mga katropa. So okay na okay siya kasi naka 18 yung kanyang rims. Magtungo naman tayo dito mga katropa sa kanyang side mirror, no? Kung mapapansin nyo, meron siyang black finish yung kanyang side mirror. Syempre, hindi mawawala yung turn signal light. Tapos, syempre, kapag binuksan ko yung pintuan or in-unlock ko yung sasakyan, mag-auto fold na rin siya mga katropa. Mapapansin nyo, ayun, no? So, ibig sabihin yan, pag naka-open yung side mirror, nakabukas yung sasakyan. Kapag nakasarado yung sasakyan, mag-auto fold na rin yung kanyang side mirror mga katropa. Dito naman tayo mga katropa sa kanyang door handles, no? Ayan, meron siyang body color na door handles. Syempre meron ditong pindutan para mag-open ka ng pinto. Ayan. Tapos dito sa pinakabubungan niya, napansin ko, meron siyang two-tone. Ayan, two-tone siya mga tropa. Pag sinabing two-tone, panoramic roof niya, nakakulay black na rin yung kanyang panoramic roof yung tawag dito. Tapos yung kalahati dito black yan lahat dito. Yan, naka-black yan mga tropa. Tapos sa baba white. Meron na rin siyang roof rail. Ayan. Tapos dito naman tayo sa baba mga tropa. Ayan, meron na rin siyang body cladding. So hindi mo na kailangan magpakabit pa ng mga body cladding dito kasi meron na rin siyang nakalagay dito. Plastic. Ayan, So syempre nais kong pasalamatan ang Mitsubishi Grand Canyon. Dito yan sa Iloilo, sa may Tough North, sa pagpapahiram na naman ng unit sa atin, So shout out sa mga taga Mitsubishi Motors Iloilo, Grand Canyon yan mga katropa. Shout out sa inyong lahat. Yung mga katropa, ito pala ay naka front disc brake na rin, pati yung kanyang likuran naka disc brake na rin mga katropa. Syempre with ABS na yan, lahat ng
X-Force na unit na model, naka ABS na rin kahit yung GLS nila. Ito kasi naka GT variant ito. Ito yung pinaka top of the line na X-Force. Ayun, oh. Mapapansin nyo mga tropa, naka disc brake na rin yung kanyang likuran. Regarding naman sa kanyang suspension, syempre yung front suspension yan, naka McPherson na strut. So, maganda siya sa lubak-lubak. Kasi naka McPherson strut na rin siya mga tropa. So, mamaya ite-test drive natin yan mga tropa, kung ano yung kanyang suspension. Syempre, base naman sa aking experience, kasi naka-test drive na rin ako nito dati, swabe naman, tsaka smooth naman yung kanyang suspension, no? Kasi wala naman halos lubak-lubak. Pero nasubukan ko din sa lubak-lubak, okay na okay sa akin. Kahit malalim yung butas, okay naman sa kanya. Dito naman tayo sa kanyang rear taillights mga katropa. Syempre, yung design ng headlight niya, napansin ko, parang same din yung design ng kanyang taillight. T-shape din siya mga katropa. Tapos meron din siyang LED na mga taillights. Tapos dito yung kanyang signal light, reverse light. Ayan o, yung signal light niya o. Ayan, di ba? Maliit lang yung signal light niya sa likod. Tapos meron na rin siyang reverse light. Ayan. So, mamaya papakita ko sa inyo yung itsura nito kapag umiilaw. Tapos syempre, X-Force na logo. Naka-chrome yan mga katropa. Tapos dito tayo sa baba, meron ditong reverse sensors. Ayan, meron siyang reverse sensors. Tapos meron na rin siyang reflectors dito mga katropa. Tapos syempre, hindi mawawala yung camera dito, yung reverse camera. Hindi nga lang siya naka 360 reverse camera, pero okay lang yan. Pwede naman magpalagay kung gusto nyo. Tapos meron ditong reverse sensors din yan. 4 yung kanyang pinaka-reverse sensors. Ayan. Meron dito, ayan. Tapos regarding naman dito sa kanyang pinaka-salamin, dito sa kanyang likuran, meron na rin siyang rear wiper. Tapos meron siyang defogger, rear defogger siya mga tropa. Tapos yung kanyang third brake lights. Ayan. Astig, di ba? So, kung mapapansin nyo mga tropa, overall, tingnan nyo naman itsura, oh. Futuristic. Kumbaga, iniisip pa lang natin yung design, ginawa na ni Mitsubishi. Ayan. Yung concept kasi nito, yung XFC. So, dito siya kinuha yung design. Yung XFC, doon kinuha yung design ng X-Force. Alright? So mga tropa, ito, papakita ko sa inyo. Meron na rin siyang tailgate assist. Pag sinabing tailgate assist, so no need na siyang pindutin. Halimbawa, ito, naggrocery ako. Hindi ko kailangan ibaba yung mga gamit kasi madudumihan. So mangyayari, ganito na lang siya. Ayan, oh. Ayan, kusa na lang siya mag-open mga tropa without putting this into the floor. Halimbawa, ayan, nailagay ko na. Pwede ganun uli, or pwede rin pindutin dito sa pinakalikod niya. Ayan, ganun lang siya, di ba? Hindi niyo na kailangan ilapag yung grocery niyo sa semento para ilagay. Kapag kukuha naman kayo ng gamit, ganun din. O, di ba? Ayan mga tropa. So, ayun yung isa sa mga features din nitong Mitsubishi X-Force. Pwede rin tong ibaba. Para, kasi di ba kita nyo pantay to. So, pwede rin siyang ibaba para mas marami siyang ilalagay. Yun, di ba? Lumalim na siya. Tapos dito sa ilalim, ito yung kanyang spare tire. Tapos mga tropa, pwede rin siyang i-fold. Yan. Tapos fold. Eto mga tropa.
Yun, di ba? Kasi pag nandito ka na sa likod, ayan, pwede ka na maglagay ng mahabang gamit. Ito nga pala mga tropa, pwede na siyang i-open gamit yung kanyang remote. Dual press lang siya or double press. Ayan. Tapos kapag magsarado naman, double press lang to. Ayan, ayan. Meron din siyang pindutan dito mga katropa, no? So, kung gusto niyo mano-mano, press nyo yan, babagsak or bababa rin yung kanyang tailgate. Halimbawa, ayan. Ayan, bababa na rin siya. Tapos, meron din ditong pindutan. So, meron siyang options. Tapos, ito, kung mapapansin nyo mga tropa, titingnan nyo naman yung pinakalikuran ng X-Force. So, marami-rami rin kayong may kakarga. Ayan, malapad na rin yung space. Ayan, tapos meron na rin siyang cargo hook trunk. Ayan, meron siyang cargo hook, meron siyang trunk light. Ayan. Alright, tapos eto, meron ditong tools. Yan yung kanyang jack. Yo mga katropa, dito naman tayo sa kanyang interior, no? Siyempre, unahin muna natin dito sa kanyang door panel. Ayan, kung mapapansin nyo dito, ayun, no? Parang may design siya na parang, di ko alam, parang Miura yata to, parang ganun, diamond. Tapos ito, naka-fabric yan. Same sa dashboard, naka-fabric. Tapos door opener. Tapos meron ditong window switch. Tapos meron ditong side mirror na fold, automatic fold, tsaka adjustment ng side mirror. Tapos lock ng pinakabintana. So ito, glossy finish, ang piano black finish. Tapos ito, naka-leather. Maganda yung kulay ng kanyang leather, parang siya, parang light na brown, ganun. Tapos syempre, meron ditong cup holder. Ayan, ang laki. Tapos napakalawak dito ng space. Marami kayong mailalagay dito mga katropa. Tapos yung kanyang pinaka sound system, ayan, Yamaha. Bale, siya, dynamic sound, Yamaha premium yan mga katropa. So mamaya paparinig ko sa inyo yung pinaka sounds nito. Tapos dito naman tayo sa kanyang pinaka driver seat na upuan. Ayun lang, sayang, hindi siya electronic seat adjustment, pero meron siyang manual adjustment. Ayan, so eto, magbaba nitong upuan, tapos pwedeng akyat. Tapos merong recline. Ayan, recline. Tapos dito meron siyang atras abante. Ayan. Sayang, no? Ginawa na lang sana ng electronic, no? Bale, siya, 6-way seat adjustment lang siya, hindi siya 8-way. Tapos wala siyang lumbar support. Ayan, nako-fold. Dito naman tayo sa interior niya mga katropa. Silipin naman natin. Samahan niyo ako. Let's go. Ayun mga katropa, dito tayo sa interior, no? So, eto, panda rin natin. Ayan. Ayun mga katropa, unang napansin ko, napakaganda ng loob niya, yung dashboard niya. So, napaka-premium at napaka-futuristic talaga yung datingan ng interior niya mga katropa, lalo na black ceiling. Ayan, Tapos, syempre, meron ditong Yamaha na speakers din. Tapos, ang ganda rin ng kanyang pinaka-dashboard, yung kanyang monitor. Meron nga pala itong 12 inches na monitor, no? Tapos 8 inches dito yung kanyang panel gauge. Ayan. Yan mga katropa, ito yung makikita nyo kapag in-start natin yung sasakyan. Wow! X-Force. Yan yung pinaka meter gauge niya. 8 inches, tapos ito naman ay 12 inches mga katropa. So, napansin ko para na siyang tablet. Ayan, di ba? Yun,
Live yung kanyang wallpaper. Pansin nyo? Ayan o, di ba? Oh, may mga isda. Pwede nyong palitan yan mga tropa, yung kanyang display, yung live wallpaper, pwede nyong palitan. So, unahin natin mga tropa dito sa kanyang sound system, infotainment system niya mga tropa. So, meron siyang Android Auto, kailangan nyo ng cable, katulad nito. Salpak nyo na sa cellphone nyo, magkoconnect na kayo sa Android Auto. Tapos meron na rin siyang Apple CarPlay. Ito, hindi ko alam kung wireless to. Tapos meron na siyang web link. Meron na siyang audio source, phone, multimeter, wallpaper, ayan, settings. Ayan, pwede nyong palitan yan. Ayan, may USB, may clock, may vehicle information. Pag sinabing vehicle information, tingnan nyo. Diyan nyo makikita lahat yung ambient temp, barometer, drive mode, yung kanyang tire pressure monitoring, brake, coolant, injection, acceleration, vacuum, torque. Ayan, steering. Kasi yung steering, kapag niliko nyo, yung manubela, so ayan, mapapansin nyo, ayan gumagalaw siya. Kaliwa o kanan. Pagka center, yan, kitang-kita nyo naman na So kung ma-detect nyo agad kung tabingi yung steering nyo, nakita nyo rito. Ayan mga tropa, so dito naman tayo. So ito yung kanyang torque, engine speed, acceleration, fuel economy. Ayan, fuel consumption. Tapos ito, meron naman ditong apps. Ayan. Ayan yung kanyang apps. Siyempre menu. Ayan yung menu. Balik sa pinaka main yan mga tropa. Tapos meron yung settings. Ayan. Yan, Wi-Fi, Bluetooth, wallpaper, camera, display, ganyan. Brightness, level ng brightness niya. Ayan, radio, sound. Ayan, set up kayo dyan yan dito sa settings. Balik natin sa home. Alright, dito naman tayo mga tropa sa kanyang pinaka aircon controls, no? So, unahin muna natin dito sa kanyang aircon vents. Ayan. Meron ditong dalawang aircon vents sa gitna. Tapos, meron ditong hazard light. Tapos kung mapapansin nyo, dual zone automatic climate control. So, magkaiba yung climate na gusto nyo. Kung sa passenger, nalalamigan siya, pwede nyong iangat yan para hindi siya ganun kalamig. Tapos sa driver, gusto nyo mas malamig naman yung feeling nyo, adjust nyo naman sa baba. So, pwede siyang i-adjust para medyo warm siya. Tapos meron siyang dito, Nano X. Ayan. Meron ditong dry. Meron ditong defogger, sa front defogger. Merong max cool. Rear defogger. Ayan. Memory. Tapos meron ditong auto. At ito yung air circulation. Ayan. Meron ditong air circulation. Yung adjustment ng fan. Pwedeng sagad. Pag mag-adjust kayo, pababa. Ayan. Mode. Ayan. Yung mode. Sa paa, sa mukha nyo, paa at mukha, yan, pwede yan. So, yung gusto ko, meron sa paa para malamig. Tapos, synchronize, AC on-off, kung fan lang, tapos mag-off dito. Tapos dito naman sa baba, mga tropa, dito ay merong 12 volt socket, ayan o. Tapos, meron naman siyang USB Type-C, tapos USB. Tapos ang kagandahan nito, meron siyang wireless charger dito mga tropa. Alright, tapos dito naman tayo sa kanyang pinaka-shift, no? So, automatic, meron na rin siyang park, reverse, neutral, drive, tsaka low gear. So, ito yung tinatawag na pagpaakyat yung pupuntahan nyo, iset nyo lang dito sa L. Tapos, stop and start na engine, push button na rin siya mga tropa. Drive mode, ito yung kagandahan sa drive mode. Meron na rin siyang normal, wet, gravel, at saka mud. Ito, ganyan-ganyan lang yan, no? Yan, no? So, kapag ginanyan nyo, papansin nyo dito sa kanyang screen, ano, kapag pinindot ko yung drive mode, gusto nyo wet, gravels, mud, yan. Depende sa terrain na pupuntahan nyo, makikita nyo rin yan sa kanyang monitor. Ayan o, gravel, wet, normal, ayan. So, depende yan sa pupuntahan nyo. Kapag maulan, syempre sa wet. O, yan o. Kapag
mabuhangin, syempre gravel. Kapag mud naman, maputik, ayan, set nyo sa mud para hindi kayo mabalahaw, di ba? Kahit 4x2 yung sasakyan, meron na siyang ganyan. Astig, di ba? Tapos, syempre, hindi mo wala yung electronic parking brake with auto hold. Tapos, dito naman tayo sa kanyang steering controls, mga katropa. Yung kagandahan ng kanyang steering control, loaded, oh. Dito naman sa kaliwa, meron na rin siyang audio control, oh. Tapos mag-set kayo ng menu. Ayan, oh, papapansin nyo, doon magbabago yan. Ayan, oh. So, average fuel consumption, nandyan din yan. Ayan, oh, meron siyang trip, kung ilang kilometers na lang yung tatakbuhin ng gasolina. Ayan, meron na rin siyang ang compass. Ayan, hindi kayo maliligaw kung nasa south, north kayo. Dito naman tayo mga katropa sa kaliwa. Dito yung kanyang temperature. Ayan. Kung mag-overheat yan, aakyat yan doon sa red. Ayan. Pag umakyat yan, overheat kayo. Tapos meron na rin siyang clock. Meron na rin siyang dito yung speedometer. Tapos ito rin yung kanyang speedometer. Tapos meron na siyang RPM. Tapos dito yung kanyang fuel gauge. Ayan. Outside temperature, 31 degrees Celsius. Tapos tayo ay naka-normal. Pwede rin siyang mag-sport. Kapag tumatakbo, pwede kayo mag-change ng sport para aggressive yung acceleration, yung parking brake indicator, tapos yung total odometer. Ayan. So, kompleto yan mga tropa. Napakaganda, no? All digital yan mga tropa. So, dito naman tayo sa kanan, no? Meron ditong cruise control. Ayan, no? Tapos voice command, answer call, tsaka drop call. Ayan yung kanyang adaptive cruise control. Ayan. Pag sinabing adaptive, sinusundan nyo na speed sa harapan, ganun din yung takbo ninyo. Kapag pumreno yung sasakyan sa harapan nyo, pepreno din to. Kapag bumagal yung takbo sa harapan nyo, babagal din yung takbo. Kung ano yung speed nung nasa harapan, susundan niya. Dito naman tayo mga tropa sa kanyang ceiling, no? Ayan, meron siyang sunglass holder or shade holder. Subukan natin kung kakasya. O, di ba? Hindi na pakalat-kalat yung shades nyo kung saan nyo na pinapatong. Ayan, meron na rin siya dyan. O, di ba? Tapos, syempre, meron rin siyang map light. O, yun nga lang, hindi siya naka-LED. Yan. Yan. Tapos, ito yung door. Tapos, meron na rin siyang indicator dito, ng seatbelt. Ayan. Dito naman tayo sa kanyang dalawang cup holders mga katropa. Ayan, oh, meron siyang dalawang cup holders. Tapos dito naman sa kanyang center armrest, naka-leather mga tropa. Same sa may upuan niya, naka-leather seat. Ayan. So, meron siyang soft touch dito. So, kapag nagda-drive ka, magandang pumatong dito, hindi masakit. Ayan. Silipin naman natin yung loob ng center console. Ayan, oh. Malalim siya mga katropa. Meron siyang tray. So, naka-indicate dito, kasya yung 4 na in-can or bottled water. Yan, oh. Kasi meron na rin siyang chiller. Mga tropa, meron siyang chiller. Pag nilagay nyo dito yung kamay nyo, malamig. Yan, oh. Tapos pwede nyo rin siyang sarado. Kung maglagay lang kayo ng gamit na hindi nyo gagamitin to for chiller, pwede nyo isarado. Kung gusto nyo chiller, open nyo, umubuga yung hangin dito. O, di ba? Ganyan katindi to, mga tropa. Dito naman tayo sa kanyang visor, mga tropa. Silipin natin kung merong vanity mirror tsaka light. Uy, meron. Meron siyang vanity mirror. Ayan, o, pag slide nyo, ayan, o, meron na rin siyang vanity light. Ganon din dito sa driver. Oh. May mirror, may light na rin siya. Kapag ginanyan nyo rin pala siya mga tropa, mamamatay din pala yung light niya. Oh, namamatay. Kailangan pala nakatutok sa mukha nyo para hindi mamamatay, oh. Pag sarado nyo ng mamamatay din siya. Parang ref. Pag sinarado nyo yung pinto, mamamatay. Yan. Tapos black ceiling, ang ganda, ang ganda ng ceiling niya, hindi siya dumihin. So, silipin naman natin yung kanyang glove box, mga katropa. Oh, naka-hydraulic na rin siya, mga katropa.
Di ba? Tapos, ang kagandahan nito, yung kanyang dashboard, naka-fabric. Malambot, oh. Tapos dito, plastic. Meron na rin siyang airbag. So, meron siyang total of 6 airbag, mga katropa. So, maganda yung safety feature nito. Tapos, mga katropa, meron na rin siyang ambient light. So, meron ditong light. Ayan, oh. Pansin nyo? Yung ilaw niyan. Tapos, meron din dyan yan. Yan, may ambient light na rin siya, mga tropa. Tapos, ang kagandahan pa nito, napansin ko rin, meron siyang mga space dito. Yan, oh. Pwede kayong maglagay ng cellphone nyo dito kapag nag-charge kayo. Diba? Ito. Ayan, may space dito. Diba? Tapos, dito sa driver side, meron din. Ayan, oh. Diba? Dito naman tayo sa kanyang pinaka-legroom, mga katropa. So, ayan, oh. Napakalawak ng legroom niya, oh. Malawak yung space ko, yung headroom ko dito, malaki. O kahit 6-footer, kasya rito. Dito naman tayo sa likuran ng kanyang upuan, meron ditong maliit na pocket, tapos meron ditong malaking pocket. Dito naman sa kanyang passenger side, meron din siyang small pocket. Siyempre, lagayin din niya ng mga cards, ATM, ballpen, ganon. Tapos meron ditong big pocket. Lagayin din niya ng kung anong gusto nyo, nakasya dyan, yan. Tapos, meron ditong armrest. Yung kanyang armrest, oh, tingnan nyo, may dalawang cup holders din dito, mga katropa. So, kapag nagbabiyahe, may patungan kayo dito ng arm nyo. At the same time, may dalawang cup holder. Ayan, oh. Kasya yung, 1 liter na tumbler. So, kapag tatlo yung pasahero, mga katropa, syempre, yan. Kasya yung tatlo dito dahil ito ay 5-seater. Tapos, meron din siyang kanya-kanyang seatbelt. Kahit yung nasa gitna, meron siyang seatbelt, mga katropa. Tapos, mga katropa, meron na rin siyang ISOFIX. So, ibig sabihin nito, pwede kayong magsabit dito ng child seat nyo para sa anak nyo. Ito yung kanyang pinaka-dome light, ordinary bulb, hindi siya naka-LED. Tapos, dito yung kanyang handle grab, naka-spring, tapos meron na rin siyang hook dito para sa hanger. Tapos, kung mapapansin nyo, ayan lang yung kanyang pinaka-bintana sa likuran, mga katropa. Dahil ito ay 5-seater lang. Overall, mga katropa, ito yung pinaka-dashboard niya. Ayun, oh. Diba? Silipin nyo, tingnan nyo naman kung gaano kaastig, mga katropa, oh. Yun nga lang, kahit wala naman siyang sunroof, okay lang yan. Ang ganda, oh. Nasa futuristic yung design. Ayun, mga katropa, test drive naman tayo. Pakita ko sa inyo yung reverse niya. Ayan yung pinaka-reverse niya. Hindi siya naka 360 camera, okay lang yan. Check surroundings for safety. Tapos, syempre, i-disengage natin yung parking brake. Ayan. Kapag wala ng red, okay na yan. Ayan, atras. Pansin nyo, mga katropa, tingnan nyo yung steering ko. Naka-stop siya kasi ito ay EPS or electronic power steering. Ayan, oh. Oh. Ang lambot, di ba? Ayan, oh. Ayan, mga katropa. Ang lambot niya, oh. So, parang hindi ka rarayumahin dito sa sasakyan na to. Pwede na! Kapag hindi nga pala naka-seatbelt yung passenger nyo, mag-bibip din siya. Ayun, mga katropa, test drive tayo. So, syempre, eto, yung arm ko. Kung gaano ka flat talaga yung yung siko ko dito sa kanyang armrest. Leather pa, kaya hindi masakit sa siko. Tingnan yung driving position ko, mga tropa. Para lang ako nakaupo sa sofa. Tapos, pwede nyo rin ipatong yung kamay nyo dito sa pinaka-gear shift nya. Ganyan, no? Para hindi nakakangalay. Ayan siya, mga katropa, di ba? Yung busina niya, maganda, malakas. No need for upgrade. Okay na rin yung kanyang busina. Meron siyang sports mode. Ito naka-eco to, eh. So, ito, press ko yung dito sa kanyang gear shift. Ayan, oh. Naka-sports na siya. Malakas yung arangkada niya. Responsive siya. Ayan, oh. Oh. So, yung ginagawa ko, kapag city driving naman, naka-normal mode or naka-eco siya. Ito, mga tropa,
Subukan natin yung kanyang Yamaha Dynamic Sound. Ayan, premium na premium yung dating niya mga katropa. Hindi siya nalayo sa mga Harman Kardon. So ito, mas maganda gamitan nyo ng headphone or AirPods para ma-feel nyo yung music, yung bass niya. Ito, i-volume natin. Ayan, oh. Yan, di ba? Yan yung sounds niya. Sige, baka makapiright tayo. Tapos mga tropa, kung mapapansin nyo, ito yung pinaka buong dashboard nyo. Futuristic na futuristic yung design. Tapos, syempre, suspension. Gustong gusto ko yung suspension niya. Ilang beses na ako naluba kanina na hindi ko na malayan yung kalsada. May butas pala. Baliwala lang. Hindi siya, makalampag. Tapos ito yung sinasabi kong auto hold mga katropa. Ay, no? Nakapark yan ha. Nakadrive yan. Nasa D yan mga katropa. Pero, hindi umaalis yung sasakyan. Hindi mo na kailangan mag-handbrake or maglagay sa drive o maglagay sa park. Tapos, apakan nyo lang yung acceleration. Ayun, no? Tatakbo na siya. Napansin ko rin dito mga katropa. Ayun, yung pinaka-icon dyan, no? Kapag nagbe-brake kayo, umiilaw din. Kapag hindi kayo nag-brake, namamatay yung ilaw. Pag brake, ilaw, brake, umiilaw din siya, di ba? Malalaman nyo na nakaapa kayo sa preno. Sa pandaan, antique, isang vlogger na totoo. Si Otomoto PH, maasahan mo. Car reviews, motorcycle reviews, sa kanya matutunan sa bawat video. Sigurado kang hindi ka malulugi man. Maingat at matapat sa bawat salitang binibitawan. Pag-asa ng mga motorista, laging tinutulungan. Kahit anong brand o model, lahat sinisilip. Si Otomoto PH, sa kanya ay laging may hatid. Otomoto PH, sa kalsada'y gabay, mabait at totoo, sa lahat siya'y tunay. Sa car at motorcycle review, walang kinikilingan. Siya ang kaibigan, sa ride kakampi ka. Kotse't motor, bawat ang dulo sinasaliksik. Mula makina hanggang gulong, lahat ay naaabot. At kasama na ang mga tips. Sa Pandan, Antique o sa Pilipinas siya'y kilala. Otomoto PH, sa kalye kapartner ka. May malasakit sa rider at driver at sa kapwa, walang iba. Kaya bawat viewer sa kanya'y bumabalik pa. Dito mga katropa, susubukan natin yung kanyang turning radius, no? Ayan, no? Makipot yung U-turn yan, pero ayan, dire-diretso siya, wala nang atras-atras abante mga katropa. So okay no, okay din sa akin yung kanyang turning radius. At dahil ito ay isang compact crossover, meron siyang 1.5cc, 104 horsepower and 141 Newton of torque, CVT mga katropa. At ito, montage mo natin, pasok. Get ready. Drop the beat. Car reviews, motorcycle reviews, sa kanya matutunan sa bawat video. Sigurado kang hindi ka malulugi man. Maingat at natapat sa bawat salitang binibitawan. Pagkasa ng mga motorista, laging tinutulungan. Kahit anong brand o model, lahat sinisilip. Si Otomoto PH, sa kanya laging may hatid. Otomoto PH, sa kalsada'y gabay, mabait at totoo, sa lahat siya'y tunay. Sa car at motorcycle review, walang kinikilingan. Siya ang kaibigan, sa ride may kakampi ka. Kotse't motor, bawat ang bulo sinasaliksik. Mula makina hanggang gulong, lahat ay naaabot at kasama na ang mga tips. Sa Pandan, Antique o sa Pilipinas siya'y kilala. Otomoto PH, sa kanya kapanda. May malasakit sa rider, driver at sa kapwa, walang iba. Kaya bawat viewer sa kanya bumabalik pa. Lahat ng tanong, sagot ay kanyang dala. Otomoto PH, tunay kang maaasahan, wala nang iba pa. Otomoto PH, sa kalsada'y gabay, mabait at totoo, sa lahat siya'y tunay. Sa car at motorcycle review, walang kinikilingan. Siya ang kaibigan, sa ride may kakampi ka. Otomoto PH, sa buong bansa'y naririnig.